8 taon ko siyang iniyakan, 8 taon kong inalagaan ang kanyang matatandang magulang na may sakit. Pero doon, sa gitna ng Florence, nakita ko siya. Si Clara, buhay na buhay, tumatawa. May ibang lalaking may kakampi at 3 anak. Ang asawa kong dapat ay patay na, ay nandun. Namumuhay na parang reyna. Hindi ako sumiga. Hindi ako gumawang eksena. Sa halip, kinuha ko ang lahat ng aking lakas para tawagan ang isang investigador. Doon ko natuklasan ang lahat. 4 na milyong piso. 4 na milyong piso ang kinuha niya sa aming ipon bago siya naglaho. Habang ako ay naghihirap pambili ng gamot ng kanyang nana. Siya pala ay nagpapasarap sa Italia gamit ang pera naming pinahirapan. Ngayon, tignan niyo siya. Mag-isa sa isang malamig na kwarto. Iniwan ng asawang Italiano. Hinahanap ng mapulis dahil sa panloloko. Ang lahat ng kanyang kasinungalingan ay gumuho na. Bago ko ituloy ang kwento ng aking paghihiganti, maari mo bang sabihin sa akin kung saang lungsod ka nanonood? Gusto kong malaman kung hanggang saan nakarating ang aking tinik. Gusto ko ring malaman niyo na ang kwentong ito ay sadyang ginawa upang kapulutan ninyo ngang aral. Dahil ang mensahe nito tungkol sa katapatan at tunay na pagmamahal sa pamilya ang pinakamahalaga sa lahat. 8 taon. 2,000. 920 araw na ang lumipas mula nang tumawag ang mga autoridad para sabihing itinigil na nila ang paghahanap sa aking asawa. 8 taon na ang nakalilipas mula nang ibigay nila sa akin ang bag ni Clara. Basang-basa ito sa tubig alat at wala ng laman. Mula noon, sa edad na 55, naging biyudo ako. Hindi lamang pihati ang naman ako, kundi isang pangako na kailangan kong panindigan araw-araw. Ang aking gawain sa umaga ay hindi kailanman nagbabago. 6:30 ng umaga, binubuksan ko ang pintuan ng bahay na may amoy gamot at lumang gamit. Sa bawat sulok, parang nararamdaman ko pa rin ang presensya ni Clara. Pero sa halip na asawa ko ang sumalubong sa akin, si Nanay Elena ang nakikita ko. Nakaupo si Nanay Elena sa kanyang wheelchair sa tapat ng bintana sa kusina. Nakatingin siya sa kawalan. Ang kanyang madaliri ay walang tigil sa pagimas sa gilid ng kanyang kumot. Ang kumot na iyon ay kupas na dahil sa sobrang dalas ngang pagkakalaba. 78 taong gulang na siya, pero sa isip niya, madalas ay 25 lang siya. Naghihintay siya na umuwi ang kanyang anak mula sa eskwelahan ng pag-inors. Darating ba si Clara ngayon? Ang tanong ni Nanay Elena. Ang boses niya ay kasinipis ng papel. Nangako siyang dadalhan akong bibingka na gusto ko. Ibinuhos ko ang 12 makakaibang gamot sa aking palat. 4 na beses sa isang araw ko itong ginagawa. Ang bayad sa botika pa lang ay umaabot na sa 45,000 piso buwan-buwan. Kahit may diskwento na para sa mga senior citizen, napakabigat pa rin ito. Sinagot ko siya ng malumanay. Siguro mamaya na lang, nanay. Kumain muna tayo ng almusal. Maya-maya pa, pumasok na rin si Tatay Francisco mula sa kwarto. Maririnig ang kalansing ng kanyang walker sa sahig. Ang peg-stroke niya noong 2 taon na ang nakalilipas ang nakpahirap sa kanya. Nalilito na siya sa panahon, pero napakalinaw pa rin ang kanyang galit sa akin. Alam niyang hindi na ako ang kanyang manugang. Para sa kanya, ako na lang ang taong ayaw umalis. Hindi mo kailangang manatili rito, ang laging sabi ni Tatay Francisco. Iyan ang kanyang script tuwing umaga. Sinasabi niyang kaya na nila ang kanilang sarili, pero alam kong hindi totoo iyon. Hindi na kayang magbihis, si Tatay nang mag-isa. Si Nanay naman ay nakalimutan na kung paano gamitin ang 6 na buwan na ang nakalilipas. Tumango na lang ako at tinulungan siyang maupo sa kanyang upuan. Iyon din ang upuan kung saan dati ay nakaupo si Clara, habang nagbabasa ng kanyang libro. Dati, pinaplano namin na maglagbay sa buong Pilipinas pagkatapos naming magretiro. Gusto naming pumunta sa Batanes at tumira sa isang maliit na cabin. Pero ngayon, ang ginagawa ko na lang ay magbilang ng mga tableta at magsukat ng insulin. Pinipigilan ko ang aking sarili na malungkot kapag tinatawag ako ni Nanay Elena sa pangalan ng kanyang yumaong asawa. Parang sumisikip ang bahay na ito araw-araw.
Ibinenta ko na ang sarili kong bahay 3 taon na ang nakalilipas dahil sa daming ang bayarin sa ospital. Lumipat ako sa maliit na kwarto ni Clara noong bata pa siya. Ang bayad sa utang sa bahay na ito ay umaabot sa 100,000 piso kada buwan. Kinikita ko ang perang iyon mula sa pagtatrabaho ng part-time sa isang hardware store. Ang sahod ko ay halos hindi sapat para sa pagkain at gasolina. Ang aming mga dating kaibigan ay hindi na dumadalaw. Mahirap silang sisihin. Ano ba ang sasabihin mo sa isang lalaking nag-alaga sa mga magulang ng asawa niyang pumanaw na? Gaano ba dapat katagal ang pagdadalamhati bago ito maging isang bagay na hindi na malusok para sa sarili? Isang hapon, nakita ko si Tatay Francisco na nagagalit. Gusto niyang magmaneho papunta sa bangko para tingnan ang kanyang ma-investment. Pero ang katotohanan ay matagal nang naubos ang perang iyon para sa kanyang mga gamot at doktor. Ninanakawan mo kami, ang sigaw niya sa akin. Hindi ito ang unang pagkakataon. Sabi pa niya, hindi raw ako kailanman pinakatiwalaan ni Clara sa pera. Masakit ang mga salitang iyon. Dahil ang totoo, hindi nga ako isinama ni Clara sa mga desisyon tungkol sa pera o sa kinabukasan ng kanyang nga magulang. Siya ang humawa ng lahat hanggang sa mawala siya sa dagat. Naiwan ako sa isang pangako na binitawan ko nung isang ordinaryong Martes ng umaga. Kung may mangyari sa akin, aalagaan mo sila, di ba? Iyon ang sabi ni Clara habang hindi tumitingin mula sa kanyang libro. Wala na silang ibang mahingan ng tulong. Pumayag ako nang hindi nag-isip. Ganun naman ang ginagawa natin kapag tinanong tayo ngang taong mahal natin kung handa tayong mamatay para sa kanila. Siyempre, o ang sagot natin. Pero ang mabuhay para sa ibang tao araw-araw, taon-taon, habang nakikita mong nawawala ang sarili mong buhay, iyon ang mahirap. Iyon ang totoong sakripisyo. Narito pa rin ako, ang lalaking nananatili. Ang lalaking tumutupad sa pangako kahit na unti-unti itong nakakaubos sa kanya. 8 taon na ang nakalilipas at hanggang ngayon, ang tanging kasama ko ay ang katahimikan ng bahay na ito at ang mga luhang hindi ko may pakita sa kanila. Ang araw ay unti-unting lumulubog sa buwan ng Oktubre. Nakdadala ito ngang mahahabang anino sa loob ng bahay na matagal na naming tinitirhan. Nakatingin ako sa aming mga bintan. Ama, ito ay nangangailangan ng matinding paglilinis. Pero wala na akong lakas para gawin iyon. Tinatanong ako ni Nanay Elena tungkol kay Clara. Iyon ang parehong tanong na napapatigil sa tibay ng aking puso araw-araw. Si Tatay Francisco naman ay nakatulog na sa kanyang upuan. Ang kanyang pahinga ay mabigat at tila nahihirapan. Nakaupo ako sa mesa sa kusina. Sa harap ko ay ang mga nakakapalang bayarin na tila mga ebidensya nga aking kabiguan. Ang bayad sa bahay ay dapat nang bayaran sa loob ng 6 na araw. Ang bayad sa kuryente ay lampas na sa taktang petsa. Ang terapi ni Tatay Francisco ay nakakahalaga ng 8,000 piso bawat session. 2 beses sa isang linggo iyon. Sabi ngang insurance ay bumubuti na ang lagay niya kaya kailangan na naming balikat ang lahat ng gastos. Binuksan ko ang aking bank statement. Mayroon na lamang akong 75,000 piso sa checking account. Sa savings account ko naman ay wala na talagang natira. 0. Walang-wala na. Naalala ko ang life insurance ni Clara sa ospital kung saan siya nagtatrabaho noon. 10 milyong piso sana iyon. Dapat ay malulutas nito ang lahat ng aming problema. Pero ang kumpanya ng insurance ay nakipaglaban sa amin sa loob ng 3 taon. Sabi nila ay walang sapat na katibayan na patay na talaga si Clara. Walang katawan. Walang matibay na patunay na hindi niya sadyang pinlano ang kanyang pagkawala. Nung huli ay nagbayad din sila. Pero ang malaking bahagi ng pera ay napunta lang sa mga bayad sa abogado at sa mga utang na naipon namin. Habang iniisip ko ang lahat ng ito, may dumating na sulat. Isang makapal na sobre mula sa isang law firm sa Boston. Ang pangalan ko ay nakasulat sa formal na mga letra. Ang aking sikmura ay parang binaliktad sa kaba. Sa loob ng sobre ay may mga dokumento tungkol sa ari-arian ng isang taong hindi ko inaasahan. Ang pangalan niya ay Theodore Cromwell. Siya ay kapatid ng aking ina na matagal ko nang hindi nakikita. Pumanaw siya 3 buwan na ang nakalilipas at ang laking gulat ko nang basahin ang dokumento.
Iniwanan niya ako ng 8,500,000 piso bilang pamana. Binasa ko ang sulat ng 2 beses bago pumasok sa isip ko ang kahulugan ng bawat salita. Si Tito Teodoro. Naalala ko siya. Lumipat siya sa Italia 30 taon na ang nakalilipas. Ang tanging balita ko lang sa kanya ay ang mga Christmas card na pinapadala niya. Nakita ko lang siya ng isang beses noong 12 taong gulang pa lamang ako. Amoy tabako siya noon at may kakaibang tono sa pagsasalita. Ang pamanang ito ay may isang malaking kondisyon. Kailangan kong pumunta sa Florence, Italia. Kailangan kong pirmahan ang mapapel at makipakita sa kanyang abogado doon. May mga ari-arian daw na kailangang suriin at mga desisyon na ako lang ang pwedeng gumawa. Biglang sumigaw si Nanay Elena mula sa kabilang kwarto. Natataranta siya. Akala niya ay may ibang tao sa loob ng bahay. Tiniklop ko ang sulat at inilagay ko ito sa aking bulsa. Pinuntahan ko siya. Inalalayan ko rin si Tatay Francisco pabalik sa kanyang higaan. Pagkatapos kong pakalmahin ang lahat, bumalik ako sa kusina. Nakatingin ako sa sulat ng pamana. Para itong isang pintuan na takot akong buksan. 8,500,000 piso. Sapat na ito para masiguro ang pag-alaga kina Nanay Elena at Tatay Francisco sa loob kang maraming taon. Sapat na ito para mabigyan ko rin ang sarili kung pagkakataon na mabuhay muli. Pero ang Italia ay malayo. Ibig sabihin nito ay kailangan ko silang iwanan sa loob ng mahigit 1 linggo. Kailangan kong ipagkatiwala ang kanilang buhay sa mataong hindi ko kilala. Ito ang unang pagkakataon na masisira ang routine na humawa sa aming tatlo sa loob ng 8 taon. Binasa ko ang sulat sa huling pagkakataon. Mayroon lamang akong 60 araw para kunin ang mana. Kung hindi, mapupunta ito sa Kawanggawa. 60 araw para magdesisyon kung may tapang ba akong lumabas sa bahay na ito. 60 araw para subukan ang buhay na hindi ko pinili. Pero isinuot ko na parang uniforme sa loob ng napakahabang panahon. Kinabukasan, tinawagan ko ang abogado sa Florence. Tinanong ko tungkol sa oras at kung gaano katagal ako kailangang manatili roon. Naisip ko na baka ito na ang sagot sa mga panalangin na akala ko ay wala nang nakikinig. Nung gabing iyon, maingat kong itinago ang sulat sa drawer. Katabi ito ng death certificate ni Clara at ng mga hospital bill na hindi natatapos. 8 taon akong naging tapat sa serbisyo, 8 taon kong inuna ang kanyang magulang. Ibinigay ko ang lahat para sa isang pangako. Siguro ay panahon na para alamin ko kung ano naman ang gusto ko. Ang biyahe papuntang Florence ay tumagal ngang 14 na oras. Habang nasa eroplano, paulit-ulit kong binabasa ang malumang magazine. Pero ang isip ko ay nasa bahay sa Amerika. Iniwan ko sina Nanay Elena at Tatay Francisco kay Martha Henley. Siya ay isang retiradong nurse. Nakbabayad ako sa kanya ng 8,000 piso bawat araw. Sabi ngang doktor ay napakahusay niya. Bago ako umalis, 2 araw kong isinulat ang mga tagubilin. Nakalista doon ang oras ng pag-inom ng gamot ni Nanay Elena. Nakalista rin ang schedule ni Tatay Francisco sa banyo. Nilagay ko ang mga emergency number sa bawat sulok ng bahay. Habang nasa taas akong karagatan, sa taas na 30,000 talampakan, naisip ko kung ako ba ay naging madamot. Pwede namang maghintay ang mana, di ba? Pero malinaw ang sulat. Ang proseso sa Italia ay mabagal at kung malalampasan ko ang pagkakataong ito, baka abutin ngang maraming taon bago ko makuha ang pera. Ang 8,500,000 piso ay hindi lang basta pera. Ito ang kalayaan namin. Kalayaan para hindi na magbilang ng tableta at para hindi nasukatin ang buhay sa bawat appointment sa doktor. Nakatulog ako ng sandali at nanaginip tungkol kay Clara. Nakatayo siya sa dek ng isang barko. Isinusuot niya ang asul na bestida na paborito niya. Kumakaway siya para magpaalam. Sa panaginip ko, sinusubukan kong abutan siya. Pero ang dek ng barko ay lalong humahaba. Ang layo sa pagitan naming dalawa ay tila hindi matapos-tapos. May sinasabi siya, pero hindi ko marinig dahil sa ingay nga alon. Nagising ako ng pababa na ang eroplano sa Florence. Nakita ko ang kagandahan ng Italia mula sa itaas.
Napakaraming puno at ang mabahay ay may mga pulang bubong. Napakaganda ng sikat ng araw. Malayo ito sa kulay, abong langit na iniwan ko sa Massachusetts. Pagdating ko sa hotel, ang bawat sulok ay tila may kwentong hindi ko alam kung paano babasahin. Ang kwarto ko ay maliit pero napakaayos. Pagbukas ko ang bintana, narinig ko ang ingay ng lungsod. May mga boses na mga taong nausap sa wikang Italyano. May mga kampanang tumutuno bawat oras. Kahit maingay, para itong isang musika na nagpapakalma sa akin. Naligo ako para mawala ang pagod sa biyahe. Nagpalit ako ng maayos na polo. Ang abogado ay naghihintay sa akin ng alas 10:30 umaga. Mayroon pa akong 1 oras para maglakad-lakad. Gusto kong maalala kung paano gumalaw ng walang iniisip na obligasyon. Gusto kong makakita ang mga bagay na hindi gamit sa ospital o listahan ng grocery. Ang Florence ay puno ng amoy na matagal ko nang nakalimutan. Ang amoy ng bagong lutong tinapay. Ang amoy ng kape na napakatapang. Habang naglalakad ako sa gitnang maraming turista, nararamdaman ko ang buhay sa paligid ko. Lahat sila ay kumukuhang litrato. Lahat sila ay masaya. At ako, naglalakad ako patungo sa isang kinabukasan na hindi ko pa alam kung ano ang dala para sa akin. Hindi ko pa alam na ang biyaheng ito ang tuluyang magpapabago sa lahat ng alam ko tungkol sa aking buhay at sa aking asawa. Ang lungsod ng Florence ay parang isang panaginip na gawa sa bato at sining. Sa bawat kanto may mararamdaman kang kasaysayan. Ang bawat gusali ay tila may ibinubulong na kwento mula sa nakaraan. Paglabas kong aking hotel, sinalubong akong amoy ng bagong lutong tinapay mula sa mga panaderya na daan-daang taon na doon. Napakalakas ng amoy ng kape. Ang ingay ng mga motor na Vespa ay parang isang kumpas ng musika sa gitna ng maraming tao. Naglalakad ako ng walang patutunguhan. Gusto ko lang maramdaman ang laya. Gusto kong makalimutan kahit sandali ang amoy ng disinfectant sa ospital. Gusto kong makalimutan ang tunog ng walker ni Tatay Francisco. Pagkatapos ng 8 taon, ngayon ko lang naramdaman na hindi ako kailangang magmadali para magbigay ng gamot. Sumama ako sa agos ng mga turista patungo sa malaking katedral na tinatawag nilang Duomo. Napakaraming tao. Lahat sila ay kumukuhang litrato. Lahat sila ay nakatinggala sa naglalakihang maestatwa. Ngunit sa gitna ng ingay na iyon, narinig ko ang isang tunog. Isang tunog na nagpahinto sa tibay ng aking puso. Isang tawa. Isang napakapamilyar na tawa. Isang tawang narinig ko na sa aking mapanaginip sa loob ng 8 taon. Hindi ako pwedeng makamali. Alam ko ang bawat tono ng tawang iyon. Dahan-dahan akong lumingon sa direksyon ng isang fountain. Doon, mga 50 yarda ang layo mula sa akin, nakita ko siya. Tumigil ang takbuong mundo. Ang mataw sa paligid ko ay naging malabo. Ang tanging nakikita ko na lang ay ang babaeng iyon. Nakatayo siya malapit sa fontaine. Tumatawa siya dahil sa ginagawa ng 3 maliliit na bata sa kanyang harap. Si Clara. Hindi ako makahinga. Ang aking mabinti ay tila naging semento. Hindi ako makagalaw. Pinagpawisan ako ng malamig sa gitna ng mainit na sikat ng araw. Sinasabi ko sa aking sarili na baka namamalikmata lang ako. Baka ito ay bunga lang ng aking matinding pagkapagod. Pero no. Hindi ako pwedeng maukameli. Nakatayo doon ang aking asawa. Ang asawa kong dapat ay patay na. Ang asawa kong 8 taon ko nang ipinagluluksa. Hindi siya mukhang multo. Buhay na buhay siya. Ang kanyang balat ay makinang sa ilalim ng araw. Maiksi ang kanyang buhok ngayon. Iba sa dati niyang estilo. Pero ang bawat kilos niya ay kilalang-kilala ko. Ang paraan ng paggalaw ang kanyang makamay kapag nagsasalita. Ang paraan ng pakiling ng kanyang ulo kapag nakikinig siya sa mga bata. Sa tabi niya, may isang lalaki. Matangkat. May kaunting puting buhok sa gilid ng ulo. Mukha siyang matagumpay at mayaman. Inakbayan niya si Clara ng may pagmamahal. Isang pagmamahal na tila matagal na nilang pinagsasaluhan. At ang 3 bata, mabatang mukhang magkakapatid na singba. Lahat sila ay may ilong at baba na katulad kay Clara. Masakit.
Napakasakit makita ang takpong iyon habang ako ay naghihirap sa Massachusetts, habang ako ay nagbibilang ng bawat sentimo para sa gamot ng kanyang magulang, siya pala ay narito. Namumuhay sa karangyaan, masaya, malaya. Dahan-dahan silang naglakad palapit sa kinalalayan ko. Gusto kong tumakbo, gusto kong magtago, pero hindi ako makagalaw. Habang lumalapit sila, nakita ko ang mga detalye na hinding-hindi ko malilimutan. Ang maliit na paklat sa kanyang kaliwang kamay. Ang paklat na nakuha niya noong pangalawang taon ng aming kasal habang nagluluto siya ng hapunan. Ang paraan ng kanyang paglalakad ay medyo nakatagilit ang kaliwang paa dahil sa balinong kolehiyo. At ang pinaka-importante, ang balat sa kanyang lig. Ang balat na hugis buwan sa ilalim ng kanyang kanang tenga. Siya nga, walang duda. Si Clara ang babaeng ito. Dumaan sila sa harap ko. Ang distansya namin ay hindi lalampas sa 10 talampakan. Narinig ko ang kanyang boses. Nagsasalita siya ng Ingles pero may kakaibang tono. Sinasabihan niya ang mga bata na huwag lalayo. Hindi niya ako nakita. Ang kanyang atensyon ay nasa kanyang pamilya, sa buhay na binuo niya, sa bagong pagkakakilanlan na kanyang pinili. Sinundan ko sila nang hindi ko namamalayan. Para akong isang anino na sumusunod sa kanila sa makikitit na kalsada ng Florence. Nagpunta sila sa isang tindahan ng gelato. Bumili ang lalaki ng ice cream para sa lahat. Umupo sila sa isang maliit na mesa sa labas ng kafe. Pinapanood ko sila mula sa malayo. Nakita ko kung paano punasan ni Clara ang mukha ng bata. Nakita ko kung paano niya tiningnan ang lalaki ng may paghanga. Isang tingin na hindi ko kailanman nakita noong kami pa ang magkasama. Sa isip ko, sumisigaw ako, "Bakit, Clara? Bakit mo kami iniwan? Bakit mo hinayaan ang iyong mga magulang na maghirap?" Doon ko naalala ang lahat ng sakripisyo ko. Ang pagbebenta ng aking bahay. Ang pagtatrabaho sa hardware store hanggang sa mangalay ang aking buong katawan. Ang pagtitiis sa mapanunumbat ni Tatay Francisco. Habang ginagawa ko ang lahat ni iyon para sa kanya, para sa alaala niya, siya ay narito, masaya sa piling ni ibang tao. May mga anak na dati ay sinabi niyang hindi niya kayang ibigay sa akin. Tumunog ang telepono ni lalaki. May kinausap siyang sandali at tila may problema sa kanyang opisina. Nagpaalam siya kay Clara, hinalikan niya ito. Hindi lang isang mabilis na halik, kundi isang halik ng mag-asawang tunay na nagmamahalan. Pinanut siya ni Clara habang naglalakad palayo. Naiwan si Clara kasama ang 3 bata. Doon ko napagtanto ang lahat. Hindi ito aksidente. Hindi siya nawala dahil sa pagkakamali. Pinili niya ito. Pinili niyang mamatay para sa amin para mabuhay. Siya para sa sarili niya. Kinuha ko ang aking cellphone. Pinikturan ko siya mula sa malayo. Gusto kong magkaroon ng ebidensya. Gusto kong malaman kung ito ba ay totoo. Sa screen ng aking telepono, nakita ko ang kanyang mukha ng malinaw. Mukha siyang mas bata, mukha siyang payapa. Ang maguhit ng stress na dati ay nakikita ko sa kanyang mukha nung nasa Amerika pa kami ay nawala na. Tumayo siya at inayos ang magamit ng mabata. Tumingin siya sa paligid. Sa isang sandali, tila naktama ang aming mamata. Tumigil ang aking pahinga. Akala ko ay makikilala niya ako. Akala ko ay mabubunyak na ang lahat. Pero mabilis na lumipat ang kanyang tingin sa ibang direksyon. Sumakay sila sa isang mamahaling asul na Mercedes na naghihintay sa gilid ng kalsada. Pinanut ko ang sasakyan hanggang sa mawala ito sa gitnang trapiko ng Florence. Nanatili akong nakaupo sa isang bench sa loob ng mahabang panahon. Ang aking isip ay puno ngalit at kalituhan. Ang babaeng iniyakan ko sa loob ang 8 taon ay hindi pala patay. Namumuhay siya 10 minuto lang ang layo mula sa opisina kung saan ko pipirmahan ang aking mana. May dumating na text mula kay Marta, ang nurse na nag-aalaga kina Nanay Elena. Naghahanap si Nanay sa iyo. Medyo naguluhan si Tatay Francisco pero okay na ngayon. Kailan ka uwi? Tinitigan ko ang mensahe. Tinitigan ko ang aking buhay sa Massachusetts. At doon ko naramdaman ang isang matinding desisyon. Hindi ko pwedeng hayaang matapos ito ng ganito lang. Kailangan kong malaman ang lahat.
Kailangan kong malaman kung paano niya nagawa ang lahat na ito. Si Clara ay buhay. At kung buhay siya, kailangang malaman ng mundo ang katotohanan. Kailangang malaman ng kanyang magulang na ang kanilang anak ay hindi nawala sa dagat, kundi sadyang tumalikod sa kanila. Ang biyaheng ito para sa mana ay naging biyahe para sa katarungan. Ngayong gabi, hindi ako matutulog ng mahimbing. Dahil bukas, sisimulan ko ang paghahanap sa katotohanan. Hahanapin ko kung saan siya nakatira, alamin ko ang bawat detalyeng kanyang bagong buhay. Dahil ang 8 taon na kinuha niya sa akin ay kailangan niyang pagbayaran. Ang gabi sa Florence ay malamig, pero ang lamig na nararamdaman ko ay hindi nakmumula sa hangin. Ito ay nakmumula sa loob ng aking puso. Hindi ako nakatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan ang mukha ni Clara sa tabing ng fountain. Ang kanyang tawa. Ang kanyang maanak, ang kanyang bagong asawa. 8 taon akong naniwala na siya ay kinuhang dagat. 8 taon akong nanalangin para sa kapayapaan ng kanyang kaluluwa. Pero ang lahat na iyon ay isang malaking kasinungalingan. Kinabukasan, hindi ako pumunta sa opisina ng abogado para sa aking mana. May mas mahalaga akong kailangang gawin. Pumunta ako sa isang maliit na opisina sa itaas nga, isang tindahan na gagamit na gawa sa balat. Ang opisina ay malibalas pero punong misteryo. Doon ko nakilala si Giulia Rossi, isang pribadong investigador. Siya ay isang babaeng may matatalas na mata. Ang uri nga mata na tila nakakakita sa likod ng bawat lihim. Ibinigay ko sa kanya ang lahat ng impormasyong mayroon ako. Ipinakita ko ang mga litratong kinuha ko sa kafe. Sinabi ko sa kanya ang totoo. Hindi ako naghahanap ng kaibigan. Naghahanap akong isang babaeng dapat ay patay na. Sinabi ko sa kanya na ang pangalan niya ay Clara, pero alam kong hindi na iyon ang pangalang ginagamit niya ngayon. Hiningi ni Julia ang lahat ng aking lakas ng loob. Sinabi niya na ang paghahanap sa katotohanan ay masakit, at nagbayad ako sa kanya. Ibinigay ko ang 80,000 piso bilang paunang bayad. Napakasakit na ilabas ang prang iyon. Alam ko kung gaano karaming gamot na ang mabibili niyon para kay Nanay Elena. Pero kailangan kong malaman ang totoo. Kailangan kong malaman kung bakit. Makalipas ang 48 oras, tinawagan ako ni Giulia. Ang kanyang boses ay seryoso. Sinabi niya na mayroon na siyang nahanap. Bumalik ako sa kanyang opisina. Inilapak niya ang isang makapal na folder sa harap ko. Ang unang bumungat sa akin ay isang dokumento ang kasal. Ang pangalan niya ngayon ay Maria Elena Rossi. Ikinasal siya 7 taon na ang nakalilipas. 1 taon lamang matapos ang aksidente sa cruise ship. Ikinasal siya kay Lorenzo Benedetti, isang tanyak at mayamang arkitekto sa Florence. Nakatira sila sa isang villa sa itaas ng burol sa Fiesole. Isang lugar para sa mga taong hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pambayad ng kuryente. Pero hindi iyon ang pinakamasakit na bahagi. Ipinakita sa akin ni Giulia ang record sa bangko mula sa Amerika. Ma-record na hindi ko kailanman nakita noong kami pa ay makasama. 3 buwan bago ang aming bakasyon sa cruise ship. Nagsimulang magbago ang lahat. Si Clara, ang aking asawa, ay unti-unting kumukuha kang pera mula sa aming joint account. Maliliit na halaga lang sa simula. 100,000 piso rito, 200,000 piso ron. Hindi ko ito napansin dahil siya ang humahawa ng lahat ng aming dokumento. Sa kabuuan, bago maglayag ang barko, nakakuha siyang 4 na milyong piso. 4 na milyong piso. Iyon ang perang pinahirapan naming dalawa. Iyon ang perang dapat ay para sa aming pagtanda. Iyon ang perang dapat ay nakatulong sa kanyang nga magulang. Pero kinuha niya ang lahat at inilipat sa mga account sa ibang bansa. Doon ko napagtanto ang lahat. Hindi aksidente ang nangyari. Pinlano niya ang lahat. Ginamit niya ang kaguluhan sa barko para maglaw. Hinayaan niyang ibigay sa akin ang kanyang basang bag para isipin ko na lunot na siya. Habang ako ay umiyak sa dalampasigan, siya ay nasa ibang bansa na, hawaang 4 na milyong piso. Handa nang magsimula ng bagong buhay. Nagpatuloy si Giulia sa kanyang pagpapaliwanag. Sabi niya,
Ang kwento ni Maria Elena Rossi sa Florence ay parang isang pelikula. Sinasabi niya sa lahat na siya ay isang nurse na nakilala si Lorenzo noong naaksidente siya sa pag-iiskis. Sinasabi niya na wala na siyang pamilya sa Amerika. Patay na raw ang lahat. Ulila na raw siya. Napakasakit pakinggan. Ang kanyang nanay Elena na laging naghahanap sa kanya, itinuring na niyang patay. Ang kanyang tatay Francisco na halos hindi na makalakad, kinalimutan na niya. Lahat kami ay naging biktima ng kanyang panlilinlang. Pati ang bago niyang asawa na si Lorenzo ay hindi alam ang katotohanan. Naniniwala ang lalaking iyon na ang kanyang asawa ay isang banal na babae na nagligtas sa kanyang buhay. Sinabi pa ni Julia na ang tatlong anak, ang masingba, ay hindi anak ni Clara. Sila ay maanak ni Lorenzo sa kanyang unang pumanaw na asawa. Kinailangan ni Lorenzo ng mag-alaga sa kanyang nga anak. Doon pumasok si Clara. Ginamit niya ang kanyang galing bilang nurse para makuha ang tiwalang lalaki. Ginamit niya ang aming pera para magmukhang disente at mayaman. Naupo ako sa silya at napahawak sa aking ulo. 4 na milyong piso ang ninakaw niya, 8 taon siyang nakunwari. Habang ako ay nagtatrabaho sa hardware store hanggang sa manginig ang aking mga kamay sa pagod, siya ay nagpapakasaya sa Italia. Habang tinitipid ko ang bawat butil ng kanin para may pakain sa kanyang nga magulang, siya ay kumakain sa mamahaling restaurant. Naramdaman ko ang isang matinding galit, hindi lang ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa kataksilan, ito ay tungkol sa pag-iwan sa mga taong nagmamahal sa kanya. Paano nagagawang matulog ng isang tao gabi-gabi habang alam niyang ang kanyang sariling ina ay tinatawag ang kanyang pangalan sa bawat sandaling pagkalimot? Sinabi sa akin ni Julia na may problema rin ang bagong buhay ni Clara. Ang negosyo ni Lorenzo ay nalulugi na, malaki ang kanilang utang. At tila naghahanap si Clara ng paraan para makakuha muli ng pera. Kaya pala siya ay narito pa rin. Baka hinihintay niya ang pagkakataon na makuha ang natitirang ari-arian ng kanyang mamagulang sa Pilipinas. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko ang ganda ng lungsod ng Florence. Pero ngayon, wala na akong nakikitang ganda. Ang nakikita ko na lang ay ang dumi ng isang kasinungalingan. Ang 8 taon ng aking buhay ay ninakaw ng babaeng pinagkatiwalaan ko. Anong gusto mong gawin? Tanong ni Julia. Hindi ako sumagot agad. Pinunasan ko ang aking nga mata. Hindi na ito ang oras para sa luha. Ito na ang oras para sa katarungan. Kailangan kong harapin si Clara. Pero hindi bilang asawang nagmamahal sa kanya, kundi bilang isang saksi sa kanyang nga krimen. Kailangan kong higit pang ebidensya, sabi ko ng mahinahon. Kailangan kong nga dokumento na magpapatunay na ang Maria Elena Rossi na ito at ang aking asawang si Clara ay isang tao. Kailangan kong ebidensyang prang ninakaw niya. Siniguro ni Julia na gagawin niya ang lahat, pero binalaan niya ako. Mapanganib daw ang taong desperado. At si Clara ay mukhang desperado na panatilihin ang kanyang marangyang buhay. Paglabas kong opisina, tinitigan ko ang langit. Naalala ko si Nanay Elena. Naalala ko ang bibingka na hinihingi niya. Naalala ko ang mga hapong nakaupo lang ako sa tabi nila habang walang imik. Ngayon, alam ko na ang totoo at ang katotohanan ito ang magiging sandata ko para protektahan ang mga taong tunay na nagmamahal sa akin. 8 taon akong naging bulag. Pero ngayon, dilat na ang aking mga mata at sisiguraduhin ko na ang bawat sentimo at bawat luha na kinuha ni Clara ay may babalik sa katarungan. Ang daan patungo sa Fiesole ay paikot-ikot. Katulad ng aking isipan na hindi mapakali, habang minamaneho ko ang nirentahang sasakyan, ang mapuno oliba at mga lumang pader na bato ay tila mga saksi sa aking kaba. Tuwing liliko ang kalsada, lalong bumibilis ang tibok ng aking puso. Ito na ang araw na hinihintay ko. Ito na ang araw na haharapin ko ang babaeng nagbago sa takbo ng aking buhay sa loob ng 8 taon. 3 beses ko nang binalikan ang lugar na ito sa loob ng 2 araw. Pero tuwing nararating ko ang malaking pintuang bakal ng kanilang fila, nawawalan ako ng lakas ng loob. Pero ngayon, iba na. Ngayon,
Wala na akong balak umatras. Ang boses ng aking konsensya ay mas malakas kaysa sa aking takot. 10:10 umaga. Nakita ko ang asul na Mercedes na lumalabas sa pintuan. Si Clara ang nakmamaneho. Siya lang mag-isa. Wala kaming magabata. Walang asawa. Sinundan ko siya ng may sapat na distansya. Huminto siya sa gitnang bayan at naglakad patungo sa isang maliit na cafe. Ang bawat hakbang niya ay punong kumpiyansa. Parang pag-aari niya ang buong paligid. Pumarada ako sa gilid at mabilis na bumaba. Ang aking lalamunan ay tuyong-tuyo. Ang aking makamay ay nanlalamig. Nakita ko siyang umupo sa isang mesa sa labas. Nag-order siya ne kape sa wikang Italiano. Ang husay niya. Ang galing niyang makunwari na tila doon siya ipinanganak. Lumapit ako. Huminto ako sa harap ng kanyang mesa. Sa loob ng ilang segundo, tinitigan ko siya. Ang asawa ko. Ang babaeng inakala kong nilamon ng dagat. Kamusta, Clara? Ang sabi ko. Ang tunog ng pangalang iyon sa aking bibig ay parang lason na matagal kong itinago. Tumigil siya. Ang tasangang kape ay nanatili sa gitna ng hangin. Nakita ko ang takot sa kanyang mata. Sa isang sandali, nawala ang lahat ng kanyang pakukunwari. Nakita ko ang tunay na Clara. Ang Clara na kilala ko. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tasa. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mata ay naging malamig. Walang luha. Walang pagsisisi. Dapat ay patay ka na ang bulong niya. Ang boses niya ay walang emosyon. Nakakatawa. Iyan din ang iniisip ko tungkol sa iyo. Ang sagot ko. Naupo ako sa silya sa tapat niya. Hindi ako nagpaalam. Hindi ko na kailangang maging magalang sa kanya. Tumingin siya sa paligid. Natatakot siya na baka may makakita sa amin. Natatakot siya na baka masira ang magandang buhay na binuo niya sa loob ng 8 taon. Tinanong niya ako kung paano ko siya nahanap. Pero sinabi ko sa kanya na hindi na iyon mahalaga. Ang mahalaga ay narito ako. At alam ko na ang lahat. Hindi mo naiintindihan, Walter. Ang sabi niya, palagi niyang sinasabi iyon noon, na tila ako ang laging mali, na tila ako ang walang alam. Intinding-intindi ko, Clara, ang sabi ko ng may diin, habang inaalagaan ko ang iyong nanay Elena at tatay Francisco, narito ka at nagpapakasaya. Habang binabayaran ko ang mga utang na iniwan mo, namumuhay ka sa villa, habang naniniwala ako na nalunod ka, bumubuo ka na palang ang pamilya sa piling ng iba, at ang pinakamasakit, nakaroon ka nga anak. Pagkatapos mong sabihin sa akin sa loob, ngang 15 taon na hindi mo kayang magbuntis, dun siya natigilan. Parang nasampal siya sa aking sinabi, pero mabilis din siyang nakabawi. Sabi niya, hindi raw anak ang mabatang iyon. Sila raw ay maanak ni Lorenzo sa unang asawa nito. Namatay daw ang tunay na ina nga bata sa isang aksidente. Inampon niya raw ang ito. Sinasabi niya na tila isa siyang bayani. Hindi iyan nagbabago sa katotohanan, ang sabi ko. Buhay ka, pero hinayaan mo kaming maniwala na wala ka na. Bakit, Clara? Bakit mo nagawa iyon sa sarili mong mga magulang? Tumalikot siya ngang tingin. Tila may hinahanap siyang lusot sa aming usapan. Sabi niya, nalulunod daw siya. Hindi sa dagat, kundi sa aming buhay. Sabi niya, pagod na raw siyang mag-alaga sa kanyang mamagulang. Pagod na raw siyang makunwari na masaya sa aming relasyon. Pagod? Ang ulit ko sa kanyang salita. Lahat tayo ay napapagod, Clara, pero hindi tayo nakpapanggap na patay para lang makatakas. Sana ay humingi ka na lang ng diborsyo. Sana ay kinausap mo ako. Tumawa siya. Isang tawa na punong pait. Sabi niya, kailan daw kami mag-usap? Sa pagitan ba ang pagpunta sa doktor ng kanyang ina o sa pagitan ng pag-asikaso sa terapi ng kanyang ama? Sabi niya, sa edad na 50, naisip niya na wala pa siyang ginagawa para sa kanyang sarili. Lahat daw ng desisyon niya ay para sa ibang tao. Kaya noong nangyari ang aksidente sa barko, nakita niya ito bilang pagkakataon. Tumalon siya, iyon ang pag-amin niya. Hindi siya nahulog, hindi siya tinangay nga alon. Kusa siyang tumalon sa dagat para takasan ang kanyang responsibilidad. Habang ang ibang tao ay namamatay sa aksidenteng iyon, ginamit niya
Ang trahedya para maglaho, napakasakit pakinggan. 8 taon akong nanalangin para sa kanya. 8 taon akong nakonsensya dahil akala ko ay hindi ko siya nailigtas. Pero ang totoo, siya ang pumatay sa aming pagsasama. Sabi ko sa kanya na ang nanay Elena niya ay malapit ng mamatay. Na ang tatay Francisco niya ay halos hindi na ako makilala. Pero wala siyang pakialam. Sabi niya, mas pinili niya raw na mamatay na lang kaysa bumalik sa buhay na mayroon kami. Sabi pa niya, hindi niya naman daw ako hiniling na magluksa para sa kanya. Ang kawalan niya nga utang na loob ay nakakapanindik balahibo. Inalagaan ko ang kanyang mamagulang ng higit pa sa tunay na anak, ibinenta ko ang aking bahay. Nagtrabaho ako hanggang sa manghina ang aking katawan. At sasabihin niya lang na hindi niya ito hinihingi? Lorenzo doesn't know, ang bulong niya. Takot na takot siya. Sabi niya, mabuting tao si Lorenzo at hindi niya, deserve na malaman ang totoo. At ako, deserve ko ba ang 8 taon ngang kasinungalingan? Ang tanong ko, walang may sagot si Clara. Nanatili siyang tahimik habang pinapanood ang mga tao sa paligid. Doon ko napagtanto na ang babaeng nasa harap ko ay hindi na ang Clara na minahal ko. Isa na siyang estranghero. Isang estranghero na puno nudumi sa pagkatao. Anong gusto mong gawin? Ang tanong niya sa huli. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Gusto kong harapin mo ang iyong ginawa sa mga magulang mo, sa akin, sa lahat ng taon na ninakaw mo. Nagmamakaawa siya. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang balat ay malambot, suot ang mamamahaling singsing na bigaying ibang lalaki. Sabi niya, huwag ko raw sirain ang binuo niya. Huwag ko raw saktan ang mga bata. Tinanggal ko ang aking kamay. Hindi ako ang naninira. Clara, ikaw ang sumira sa lahat nung tumalon ka sa barkong iyon. Tapos na ang pagkukunwari mo. Tumayo ako. Iniwan ko siya doon. Alam ko na pinapanood niya ako hanggang sa makasakay ako sa sasakyan. Ramdam ko ang kanyang takot. Pero hindi na ako ang Walter na sunod-sunuran sa kanya. Habang minamaneho ko ang sasakyan pababa sa burol, naramdaman ko ang isang matinding laya. Pero kasunod niyon ay ang matinding galit. Ang 8 taon na kinuha niya sa akin ay hindi ko na may babalik. Pero sisiguraduhin ko na ang katarungan ay mananay. Dahil si Maria Elena Rossi na ito ay kailangang muling maging Clara at ang bawat kasinungalingan niya ay kailangang matapos dito. Ang tawag mula kay Marta ay dumating noong 3:00 ng madaling araw sa oras ng Florence. Nakahiga lang ako noon sa aking kama sa hotel. Hindi ako makatulog dahil sa nangyaring paghaharap namin ni Clara sa Fiesole. Paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan ang kanyang malamig na mga mata. Pero nang tumunog ang aking telepono, alam kong may mas malaking problema na dumating. Walter. Pasensya na kung tumawag ako ng ganitong oras, ang bungat ni Marta. Ang boses niya ay nanginginig sa takot. Si Nanay Elena, nahulog siya. Sinubukan niyang pumunta sa banyo mag-isa kaninang hating gabi. Nabali ang kanyang balakang. Parang gumuho ang mundo ko sa sandaling iyon, ang balakang. Alam ko kung gaano kadelikado na mabali ang buto sa edad ni Nanay Elena. Sabi ni Marta, nasa ospital na sila ngayon. Stable na ang lagay ni Nanay, pero kailangan nega operasyon. At ang mas masakit, si Nanay ay lalong nalilito. Paulit-ulit niyang tinatawag si Clara. Akala niya ay taong 1985 pa rin. Akala niya ay naghihintay siya sa pagtatapos ng kanyang anak sa kursong nursing. Mabilis akong kumilos. Habang nag-iimpake ako ng aking magamit, ang isip ko ay tumatakbo ng mabilis. Kailangan kong bumalik sa Pilipinas. Ngayon din, pero bago ako umalis, may isang tawag pa akong kailangan gawin. Tinawagan ko si Julia, ang investigador. Sinabi ko sa kanya ang nangyari. Sinabi ko na kailangan ko ng huling impormasyon bago ako lumipat pauwi. Doon ko natuklasan ang pinakamadilim na bahaging plano ni Clara. Walter, may nakuha pa akong madokumento. Ang sabi ni Julia sa akin, mayroon siyang power of attorney na nilagdaan ng kanyang magulang 3 taon bago ang aksidente. Dahil hindi naman siya opisyal na idineklara na patay, ang dokumentong iyon ay may bisa pa rin. Natigilan ako.
power of attorney. Ibig sabihin, may karapatan pa rin si Clara sa lahat ngang ari-arian ngang kanyang nga magulang at hindi lang iyon. Natuklasan ni Julia na ang asawa ni Clara sa Italia na si Lorenzo ay baon na sa utang. Ang kanilang fila ay nakasanla na sa bangko. Kailangan nila ng malaking halaga ng pera para isalba ang kanilang negosyo. Doon ko napagtanto ang lahat. Ang lahat ay naging malinaw na parang sikat nga araw. Hindi lang nagtatago si Clara. Naghihintay siya na mamatay ang kanyang sariling mamagulang. Dahil kapag pumanaw na sina Nanay Elena at Tatay Francisco, siya ang kukuhang lahat. Ang lupa sa probinsya, ang natitirang ipon, ang lahat ng pinahirapan ng matatanda ay mapupunta sa kanya para sa utang ng kanyang asawang Italiano. Napakasakit na isipin. Ang sariling anak ay naghihintay sa kamatayan kanyang mamagulang para sa pera, habang ako ay nagpapakahirap magbayad ng 100,000 piso para sa kanilang magagastusin. Siya ay nakamasit lang mula sa malayo. Para siyang isang buitre na naghihintay sa biktima. Hindi ko ito hahayaan, ang bulong ko sa aking sarili. Hindi ako papayag na ang lahat ng sakripisyo ko ay mapupunta lang sa isang taong walang puso. Sumakay ako sa eroplano pauwing Pilipinas. 14 na oras na puno ng galit at pihati. Paglapak ko sa Maynila, sinalubong ako ng mainit at maalinsangang hangin, pero mas mabigat ang nararamdaman ko nang makarating ako sa ospital. Nakita ko si Nanay Elena na nakahiga. Napakalit niyang tingnan sa gitna ng malaking kama. Punong-puno siya nga tubo. Ang kanyang mukha ay maputla. Si Tatay Francisco naman ay nakaupo sa tabi niya. Hawak-hawak niya ang kamay ng kanyang asawa. Nang makita niya ako, nakita ko ang relief sa kanyang nga mata. Walte, salamat at bumalik ka, ang sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagod. Sabi ni Marta, pumunta ka raw sa ibang bansa. Akala ko ay iniwan mo na rin kami. Yumakap ako kay Tatay Francisco. Hinding-hindi ko kayo iwan, Tatay. Nandito na ako. Kinausap ko ang doktor. Ang operasyon ay nakakahalaga ng mahigit 200,000 piso. At hindi pa kasama doon ang mga gamot at ang rehabilitasyon pagkatapos. Alam ko na ang pamanang ibinigay ni Tito Teodoro ang magliligtas sa amin. Pero alam ko rin na kailangan kong kumilos ng mabilis. Kung malalaman ni Clara na nasa ospital si Nanay, baka gamitin niya ang kanyang power of attorney para makialam. Isang gabi, habang nakbabantay ako sa ospital, nakatanggap ako ng mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Nabalitaan ko ang tungkol kay Nanay. Pasensya na. Huwag kang gagawang kahit anong padalos-dalos. Kailangan nating mag-usap. Si Clara, iyon. Sigurado ako. Hindi ko sinagot ang kanyang mensahe. Sa halip, tinawagan ko ang aking abogado na si Attorney Patricia Chen. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat, ang tungkol sa paglitaw ni Clara sa Italia, ang tungkol sa pagnanakaw niya ng 4 na milyong piso noon, at tungkol sa kanyang masamang balak sa nga ari-arian ng kanyang mga magulang. Sabi ni Attorney Chen, kailangan naming maging petisyon para sa guardianship. Kailangan naming patunayan sa korte na si Clara ay nakpabaya sa loob ng 8 taon at kailangan naming ipawalang bisa ang kanyang power of attorney bago pa siya makagawang kahit anong hakbang. Magiging mahirap ito, Walter, ang babala ni Attorney Chen. Kailangan nating patunayan na siya ay buhay at sadyang nagtago. Pero kung mananalo tayo, mapoprotektahan natin sina Nanay Elena. Handa na ako. 8 taon akong naging tahimik. 8 taon akong naging sunod-sunuran sa tadhana. Pero ngayon, lalaban ako, hindi para sa aking sarili, kundi para sa 2 matanda na itinuring ko ng tunay na mga magulang. Para kay Nanay Elena na hinding-hindi na makakalakat ng maayos. At para kay Tatay Francisco na walang kaalam-alam na ang kanyang minamahal na anak ay naghihintay lang sa kanyang katapusan. Naisip ko ang lahat ng mga hapon na makakasama kami sa sala. Ang amoy ng kape sa umaga. Ang mga kwentong paulit-ulit na sinasabi ni Tatay Francisco. Ang lahat ng iyon ay mahalaga sa akin, higit pa sa kahit anong pera. Tumingin ako sa labas ng bintana ng ospital.
Ang mailaw ngang lungsot ay tila mga bituin na nagbibigay ng pag-asa. Alam ko na ang laban na ito ay hindi magiging madali. Alam ko na si Clara ay gagawang lahat para manatili sa kanyang marangyang buhay. Pero hindi na ako ang dating Walter. Ako na ang tagapagtanggol ng pamilyang ito. Clara, tapos na ang panahon na iyong malihim ang bulong ko sa hangin. Babalik ka rito, pero hindi para sa pera. Babalik ka rito para harapin ang katarungan. Bukas, sisimulan namin ang proseso sa korte. Bukas, ang bawat kasinungalingan niya ay mabubunyag. At sisiguraduhin ko na ang bawat butil ngang pawis at bawat patak ngang luha na ibinigay ko sa loob ng 8 taon ay makakaroon ng saysay. Para sa katarungan, para sa pamilya, para sa katotohanan. Isang maulan at madilim na umaga sa Maynila. Ang amoy ng basang semento ay humahalo sa kaba na nararamdaman ko sa aking dibdib. Narito ako sa harap ng gusaling ng korte. Ito na ang araw ng pahuhukom. 8 taon paghihintay. 8 taon pagtitis. Ngayon, ang lahat ng lihim ay kailangang lumabas sa liwanag. Kasama ko ang aking abogado na si Attorney Patricia Chen. Hawak niya ang isang makapal na folder. Doon nakatago ang lahat ng ebidensya na nakalap ni Giulia sa Italia. Ang ma-record sa bangko, ang mga dokumento ngasal, ang mapatunay na si Clara ay buhay at nakatago sa ilalim ng ibang pangalan. Pumasok kami sa loob ng silid ng korte. Ang bawat hakbang ko ay parang may bigat na 1,000 kilo. Maya-maya pa, bumukas ang pinto. Pumasok si Clara. Naglakad siya ng tila siya ang nagmamay-ari ng gusali. Nakasuot siya ng mamahaling damit. Ang kanyang buhok ay ayos na ayos. Wala kang makikitang bakas ng lungkot sa kanyang mukha. Sa likuran niya ay ang kanyang asawang Italiano na si Lorenzo. Mukhang nalilito si Lorenzo. Mukhang hindi niya maintindihan kung bakit sila kailangang pumunta sa Pilipinas para sa isang usaping legal tungkol sa mataong akala niya ay matagal ng patay. Naupo sila sa kabilang panig. Tumingin si Clara sa akin. Ang kanyang tingin ay matalim. Walang bahit ng pagmamahal. Parang hindi kami nagsama sa loob ng 15 taon. Parang hindi ako ang nag-alaga sa kanyang magulang habang wala siya. Nagsimula ang pagdinig. Tumayo si Attorney Patricia Chen. Sinimulan niyang ilahad ang aming petisyon. Sinabi niya sa huwes na ako ay humihiling ng permanenteng guardianship para kina Nanay Elena at Tatay Francisco. Sinabi niya na sa loob ng 8 taon, ako ang naging tanging sandigan ng 2 matanda, samantalang ang kanilang tunay na anak ay naglaho ng walang paalam. Tumayo ang abogado ni Clara. Isang lalaking mukhang napakamahal ng singil. Sabi niya, si Clara raw ay biktima ng trauma. Sabi niya, nawalan daw ng malay at memorya si Clara matapos ang aksidente sa cruise ship. Sabi niya, ngayon lang daw nakaroon ng lakas si Clara na bumalik at tuparin ang kanyang tungkulin. Narinig ko ang mahinang tawa mula sa aking sarili. Napakagaling nilang gumawa ang kwento. Napakagaling nilang baliktarin ang katotohanan. Ang inyong karangalan ang simula ni Attorney Chen habang nakatingin sa huwes. Mayroon kaming maebidensya na magpapatunay na ang pagkawala ni Clara ay hindi bungang trauma. Ito ay isang binala na paktakas. Inilabas ni Attorney Chen ang mga dokumento mula sa bangko. Ipinakita niya ang sistematikong paglilipat ng pera. 4 na milyong piso. 4 na milyong piso ang kinuha ni Clara mula sa aming account bago pa man maganap ang aksidente. Ipinakita rin niya ang ma-record ng kanyang buhay sa Italia. Ang kanyang kasal kay Lorenzo na naganap lamang 1 taon matapos ang kanyang pagkamatay. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Lorenzo. Unti-unting nawawala ang kanyang pagkalito. Napalitan ito ng gulat. Tumingin siya kay Clara. Parang nagtatanong kung totoo ba ang lahat ng naririnig niya. Hiniling ng huwes na magsalita si Clara. Tumayo siya ng may dignidad na huwat. Sabi niya, ginawa niya raw iyon dahil hindi na niya kaya ang hirap ng buhay. Sabi niya, ang pag-aalaga sa kanyang mamagulang ay parang isang kulungan na pumatay sa kanyang pagkatao. At ang pinakamasakit na sinabi niya, hindi ko naman hiniling kay Walter na magluksa para sa akin. Nanahimik ang buong silid. Ramdam ko ang galit na namumuo sa paligid. Ang mga salitang iyon ay parang isang sampal sa lahat nagataon naga aking sakripisyo.
Tumingin ang huwes kay Clara. Ang huwes ay isang matandang babae na may matatalas na mata. Sabing huwes, iniwan mo ang iyong mamagulang sa loob ng 8 taon. Hinayaan mo ang ibang tao na pumasansag sa iyong tungkulin. At ngayon, bumalik ka dahil nalaman mong may mana at ari-arian na pwedeng makuha? Sinubukan ni Clara na magpaliwanag. Sabi niya ay nagbago na siya. Sabi niya ay mahal niya ang kanyang magulang, pero wala nang naniniwala sa kanya. Doon na bumigay si Lorenzo. Tumayo siya at kinausap si Clara sa wikang Italyano. Ang kanyang boses ay punong pait. Batay sa kanyang kilos, nalaman niya na ang lahat ng kwento ni Clara tungkol sa pagiging ulila ay pawang kasinungalingan. Nalaman niya na ang babaeng pinakasalan niya ay isang magnanakaw at taksil sa sariling dugo. Lumabas si Lorenzo sa silid ng korte. Iniwan niya si Clara na nakatayo lang doon. Ang kanyang marangyang binuo sa Italia ay gumuho sa harap ng lahat. Ibinaba ng huwes ang hatol. Iginagawa ng korteng ito ang permanenteng guardianship kay Ricardo, ang deklara ng huwes. Ang lahat ng power of attorney na hawak ni Clara ay formal ng pinapawalang bisa. Inaatasan din ang korte na magsagawa ng investigasyon sa kasong insurance fraud at pagnanakaw ng pera. Nanalo ako, pero wala akong naramdamang saya. Ang naramdaman ko lang ay isang matinding pagod sa 8 taon ng kasinungalingan. Paglabas namin nega-korte, lumapit sa akin si Clara. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Sabi niya, sinira ko Rolf ang buhay niya. Sabi niya, wala na Rolf siyang babalikan sa Italia dahil sa ginawa ko. Tumingin ako sa kanya ng diretso. Hindi ako ang nanira na buhay mo, Clara. Ang sarili mong desisyon ang nagdala sa iyo rito. 8 taon mong kinalimutan ang iyong nanay at tatay. Ngayon, ang katarungan naman ang lilingon sa iyo. Hindi na siya nakasagot. Pinanood ko siyang maglakad palayo habang hinahabol ang kanyang asawa na ayaw na siyang tingnan. Pagbalik ko sa ospital, pinuntahan ko sina Nanay Elena at Tatay Francisco. Mayos na ang operasyon ni nanay. Nakaupo si tatay sa tabi niya. Sinabi ko sa kanila na mayos na ang lahat. Sinabi ko na wala na silang dapat ipag-alala. Salamat Walter, ang sabi ni Tatay Francisco. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang tunay na ngiti sa kanyang malabi. Isang ngitingang kapayapaan. Ngayon, alam ko na ang bawat butil ngang pawis at bawat sentimo na ibinigay ko ay may saysay. Hindi dahil sa pera, kundi dahil naprotektahan ko ang mataong tunay na nagpahalaga sa akin. Ang Maria Elena Rosing Italia ay wala na. Ang natira na lang ay ang katotohanan. At ang katotohanan iyon ang magpapalaya sa aming lahat. Bukas, sisimulan ko ang pag-ayos para sa kanilang paglipat sa isang mas maayos na pasilidad. Isang lugar kung saan sila ay aalagaan ng may pagmamahal. At ako, sa wakas, ay makakahinga na rin ng maluwag. Ang katarungan, kahit gaano katagal, ay palaging dumarating sa tamang panahon. Sinasabi nila na ang pinakamadilim na bahaging gabi ay bago ang pagdating ng umaga. Ngayon, habang nakaupo ako sa balkonahe ng aking bagong tahanan, nararamdaman ko ang init ng sikat ng araw sa aking mukha. Pagkatapos ngang 8 taon ngang dilim, pagkatapos ng 8 taon ngang paghihirap at kasinungalingan. Sa wakas, narito na ang liwanag. Lumipas ang 6 na buwan mula nang matapos ang paglilitis sa Maynila. Ang lahat ay unti-unti nang nakakaroon ng kaayusan. Ang mabalita tungkol kay Clara ay dumating sa akin sa pamamagitan ng isang liham mula kay Giulia, ang investigador sa Italia. Sabi sa liham, iniwan na siya ni Lorenzo 3 linggo matapos silang bumalik sa Florence. Hindi natanggap ng lalaki ang katotohanang ang babaeng minahal niya ay isang huwad. Ang bawat salitang binitawan nito ay gawa-gawa lamang. Ngayon, si Clara ay wala ng matakbuhan, wala na siyang pera, wala na siyang marangyang buhay. At mas malala, ang kumpanya ng insurance sa Amerika ay formal nang nagsampa ng kaso laban sa kanya. Insurance fraud, panloloko. Ang Interpol ay naglabas na rin ng waran para sa kanyang pagdakip. Ang babaeng nagnanais na maging malaya sa pamamagitan ng kasinungalingan ay naging bilanggo na ngayon ng sarili niyang pagkakamali.
Nabalitaan ko na muli siyang naglaho, pero sa pagkakataong ito, hindi siya nagtatago sa isang fila. Nagtatago siya bilang isang takas. Sa kabilang banda, ang aking buhay ay naging mas payapa. Gamit ang pamanang iniwan ni Tito Teodoro, nailipat ko sina Nanay Elena at Tatay Francisco sa isang napakagandang pasilidad para sa mga nakatatanda. Hindi ito katulad ng mga ordinaryong ospital na may amoy gamot at malungkot. Ang lugar na ito ay parang isang resort. May malawak na hardin, may mga punong nara at mga bulaklak na mababango. May mga nurse na laging nakangiti at handang tumulong sa bawat sandali. Si Nanay Elena ay masaya na sa kanyang kalagayan kahit na hindi na siya gaanong nakakaalala, ang kanyang mamata ay puno ng kapayapaan. Gustong-gusto niyang nakaupo sa ilalim ng puno habang pinapanot ang maibon. Hindi na siya nagtatanong tungkol kay Clara. Para bang ang kanyang isipan ay kusa nang bumura sa sakit na idinulot ng sarili niyang anak. Ang tanging alam niya ngayon ay narito ako, na ako ang kanyang sandigan. Isang hapon, habang nakaupo ako sa tabi ni Tatay Francisco, nagkaroon kami ng isang pag-uusap na hinding-hindi ko malilimutan. Ito ay isa sa kanyang mga clear days, kung saan ang kanyang isipan ay tila bumabalik sa dati. Tumingin siya sa akin ng malalim. Hawak niya ang aking kamay. Ricardo, ang tawag niya sa akin. Hindi na siya galit. Wala na ang put sa kanyang boses. Salamat sa lahat. Alam kong hindi naging madali para sa iyo ang huling 8 taon. Alam kong marami kang isinakripisyo para sa amin. Tumango lang ako. Wala po iyon, tatay. Pamilya po tayo. Umiling siya ng dahan-dahan. Hindi, Ricardo. Higit ka pa sa pamilya. 8 taon kang nanatili habang ang sarili naming dugo ay tumalikot sa amin. Ipinakita mo sa amin kung ano ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Ngayon, alam ko na, hindi kailangan ng parehong dugo para maging tunay na anak. Ikaw, Ricardo, ikaw ang tunay naming anak. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Ang lahat ng pagod, ang lahat ng puyat, ang lahat ng panunumbat na tiniis ko sa loob ng 8 taon ay tila nawala sa isang saglit dahil sa mga salitang iyon. Ang pagkilala ni Tatay Francisco ay higit pa sa kahit anong mana o pera. Iyon ang katarungang matagal ko nang hinahanap. Ngayon, hindi na ako nag-iisa. Kasama ko si Marta, ang nurse na naging kasama ko sa pinakamahihirap na sandali. Ang aming pagkakaibigan ay unti-unting naging isang malalim na pagmamahalan. Naunawaan niya ang bawat sugat sa aking puso at tinutulungan niya akong gamutin ang maito araw-araw. Magkasama kaming dumadalaw kina nanay at tatay. Magkasama kaming nagpaplano para sa hinaharap. Naisipan ko na ring lumipat sa isang maliit na apartment na malapit sa dagat, ang apartment na iniwan ni Tito Teodoro. Gusto kong makarinig ng tunog ng alon, pero sa pagkakataong ito, hindi na ito tunog ng trahedya, ito na ang tunog ng pag-asa. Naalala ko ang liham na ibinigay sa akin ng abogado ni Tito Teodoro. May isang bahagi doon na palaging tumatatak sa aking isipan. Sabi niya, ang buhay ay hindi dapat tinitiis lang, Walter. Ang buhay ay dapat ninanamnam. Huwag mong hayaan na ang mga pangako sa nakaraan ay maging kadena sa iyong kinabukasan. Ngayon, naiintindihan ko na siya. Ang pag-aalaga ko kina Nanay Elena ay hindi na isang mabigat na tungkulin. Ito ay naging isang bahagi ng aking serbisyo ng may kagalakan. Dahil ginagawa ko ito ng may laya. At dahil alam ko na pinahahalagahan nila ito, ang kwento ni Clara ay naging isang aral para sa akin. Ang kasinungalingan ay tila isang mabilis na daan patungo sa tagumpay, pero sa dulo ito ay isang bangin. Ang katotohanan naman ay tila isang matarik na bundok. Mahirap akyatin, pero kapag narating mo ang tuktok, ang tanawin ay napakaganda. Sa ating mga nakatatanda, alam natin na ang pinakamahalagang bagay sa mundo ay ang ating integridad at ang pagmamahal na ibinibigay natin sa iba. Ang pra ay nawawala, ang kagandahan ay kumukupas. Pero ang kabutihang ipinakita mo sa gitna ng unos ay mananatili habang buhay. Sinisimulan ko na ang pagsusulat na aking sariling kuwento.
Isang kwento ng isang lalaking naging biyudo sa edad na 55 na akalang tapos na ang kanyang mundo pero natagpuan ang kanyang tunay na sarili sa edad na 63. Isang kwentong tungkol sa katarungan, pagtitiis at higit sa lahat ang kakayahang maksimulang muli. Bukas, dadalhan ko si Nanay Elena ngang bibingka na paborito niya. At babasahan ko si Tatay Francisco ngang pahayagan habang umiinom kami ngang kape. Ang routine na dati ay nagpapahirap sa akin. Ngayon ay nakbibigay na sa akin ng ngiti. Dahil ang bawat araw ay isang regalo. At ang bawat sandali kasama ang mga taong nakmamahal sa atin ay isang kayamanan. Salamat sa inyong pakikinig sa aking kwento. Sana ay maging inspirasyon ito sa inyo. Kahit gaano kabigat ang inyong dinadala, laging may liwanag sa dulo ng kalsada. Kailangan lang nating maging matatag at manatiling tapat. Muli, ako si Ricardo, at ito ang dulo NG aking kwento. Pero ito rin ang simula NG aking bagong buhay. Maraming salamat sa inyong oras at pakikinig sa mahabang kwento ng aking buhay. Sana, sa bawat bahaging aking karanasan, ay may napulot kayong aral na magagamit sa inyong sariling paglalakbay. Ang kwento ni Ricardo ay hindi lamang kwento ng isang lalaking nalinlang. Ito ay kwento ng bawat isa sa atin na minsang nagmahal, nagsakripisyo at naniwala sa kabutihan ng iba. Sa loob ng 8 taon, dinala ko ang bigat ng isang pangako. 8 taon, akong nabulag nga aking katapatan, pero sa dulo natutunan ko na ang katarungan ay hindi laging dumarating. Minsan, ang katarungan ay ang pagkakaroon ng mapayapang isipan at pusong walang dinadalamput. Ang aking asawang si Clara ay pumili ngang isang maingay at marangyang buhay na binuo sa kasinungalingan. Sa huli, ang lahat ng iyon ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Pero ako, sa kabilang lahat ng hirap at luhang ibinuhos ko, ay nakatayo pa rin. Mas matatag, mas malaya, at mas punong pag-asa sa ating mga lolo at lola, sa ating mga nakatatanda na nanonood ngayon. Alam ko na naunawaan ninyo ang halaga ng pag-aalaga sa pamilya. Ang pag-aaruga natin sa ating mga magulang ay hindi pabigat, ito ay isang karangalan. Dahil sa dulo ng ating buhay, ang tanging maiuwi natin ay ang mga alaala ng ating kabutihan sa mataong nagbigay sa ating ang buhay. Gusto kong bigyang diin na ang kwentong ito ay ibinahagi upang magsilbing inspirasyon at paalala, bagamat ito ay isang pagsasalaysay na layuning magbigay nga aral. Ang mensahe nito tungkol sa katapatan, integridad, at tunay na pagmamahal sa pamilya ay may malalim na katotohanan. Muli, bago tayo magpaalam, huwag niyo sanang kalimutan na isulat sa comment section kung saang lungsod o probinsya kayo nanonood. Gusto kong malaman kung hanggang saan umabot ang boses ng kwentong ito. Kung nagustuhan ninyo ang ating kwento, maaari ninyong pindutin ang subscribe button at ibahagi ito sa inyong mga mahal sa buhay. Ang inyong suporta ay nagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy sa pagbabahagi ng mga kwentong may saysay. Ngayon, sa edad kong 63, sisimulan ko na ang aking bagong kabanata, kasama ang mga taong tunay na nagmamahal sa akin, at baon ang aral na ang katotohanan. Kahit gaano pa katagal itago, ay palaging magpapalaya sa atin. Maraming salamat po. Manatili sana kayong ligtas, malusog, at puno ng pagmamahal. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Pagpalain po kayo ng pong may kapal.